Ito po, same lang po ang aking statement. I deny na meron akong tinanggap na $2 million o anumang halaga galing kay Saldico para sa ICC or for whatever purpose. So hindi po totoo yan. Hindi nangyari yan. At in fact, ICC mismo ay nagsabi na hindi yan totoo. Ngayon, pero dahil dyan, no, ako po ay magpa-file muli ng pangatlong kaso na laban sa kanila kasi lalo na yung kanina, isasama ko na pati si Marcoleta at si Alan Cayetano dun sa libel case na ipa-file ko. Kasi hindi naman legitimate na na hearing, kaya liable din sila. Kailan niyo po planong i-file itong kasong to po? As soon as matapos nung mga lawyers namin yung complaint at gano'n eh. So Kasi, ongoing na. Oo. yeah. Ginagawa Opo. na yung complaint. Oo. Pero Senator, Yes. kanina sabi nyo nga po ay dinideny nyo na tumanggap kayo ng 2 million o kung anumang halaga yon. Pero dinideny nyo rin ba na nakipagkita kayo sa ICC sa isang hotel, if I'm not mistaken? Kung yun yung narinig ko kanina eh. Kasi nire-request ni SP Cayetano yung CCTV ng hotel na yon. Ganito po, no? Di ba palagi kong sinasabi na simula pa noong 2017, ako po ay nakikipag-ugnayan sa ICC, tumutulong ako sa pagkalap ng ebidensya, testigo, at kung ano pa, para ma-develop yung mga kaso nila Digong, Bongo, Bato. Hindi po yan krimen. Nakikipaghalubilo, pumupunta ako sa The Hague mismo, o pag nandito sila, ako mismo ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi po yan krimen. Nagtataka ko, the way they are presenting it, is as though I'm committing a crime. Sabi nga mismo ng Korte Suprema, may residual jurisdiction yung ICC dito sa atin. Ngayon, hindi naman sila persona non grata na bawal silang pumasok ng Pilipinas. So ano po ang bawal doon? Wala akong dinideny na pakikipaghalubilo sa mga ICC.